Welcome sa ating reaction and commentary channel. Ngayon po sa ating reaction video, Commodore Tariela, inanyayahan si Senator Marcoleta na bumisita sa Kalayaan Island Group. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to, pero bago po lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa tagal ng pakikipaglaban ng bansa para sa West Philippine Sea, tila di pa rin matapos-tapos ang iringan. Di lang laban sa dayuhan, kundi sa pagitan na rin ng mga Pilipinong opisyal. Tama. Yan ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Umani ng Di ba napakalinaw naman, di ba? Ngayon dinideny niya po yan na wala daw siyang sinabi na gusto niyang i-give up, no? O ipamigay ang KIG o ang Pag-asa Island. Pero napakalinaw po ng sinabi niya eh. Di ba? Saka parang ka lang nagtapon o ng isang bagay lang na walang halaga. Di ba? Isipin niyo, napakaraming tao po dyan sa Pag-asa Island. No? May pamayanan po dyan. Pero ganoon po yung kanyang mungkahi. At hindi nga raw po kasi pasok yun sa ating iisi. Kaya yun ang gusto niyang mangyari. Sobrat po talaga. Taga pong nakita po natin, ito po yung pinakamatinding backlash o pinakamatinding dagok sa karir, no? Sa political career ni Senator Marcoleta. Dahil napakatindi po ng sinabi niya na to. No? Zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta sa isang pagdinig sa Committee on National Defense nitong February 4. Kalaunan ay pinabulaanan ni Marcoleta ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mga kritisismo na tila kinakampihan niya umano ang China at binansagang isa sa tinaguriang Chinatours kaugnay sa sigalot sa laot. Paliwanag ni Marcoleta, his statements were taken out of context. Ang iginigiit niya umano ay operational concerns at hindi nananawagan na isuko ang Philippine territory. Kahit ano pa pong paliwanag dito ni Marcoleta ay yun na po ang naging epekto sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Pag sinabi mo kasing i-give up ang KIG, i-give up, di ba? Wala naman po patalinuhan na to eh. Pag ginibap mo na, isinuko mo na, kumbaga, wala ka nang ibang gagawin kundi ipamigay o isuko yan. Ganun po eh. Diba? Anong pang konteksto pang dapat isipin ng tao dun? Kahit ano pa pong damage control niya, yun po ang epekto sa tao, no? Sa sambayan ng Pilipino, lalo na po sa mga nakatira po sa Pag-asa Island. Sobrang masakit po para sa kanila yan. Dahil sila po yung parang tinatanggalan ng karapatan dun sa kanilang lugar. Naggusto silang tanggalin doon, no? Gustong i-give up o ipamigay na ng isang senador natin ang kanilang lugar sa China. Dahil yung China lang naman po ang nagki-claim, no? Yan lang naman ang talagang matinding kalaban natin sa mga teritoryo natin saka sa EEC natin. Yung iba naman po, tahimik lang eh. Yung China talaga ang talagang maigting ang pagnanais na makuha ang ating teritoryo. Hinamo naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mambabatas na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Tsak daw niyang patriotic public servant si Marcoleta na titindig para sa ating karapatan sa WPS. Tama yan, para naman malaman ni Senator Marcoleta yung kalagayan dyan sa KIG o dyan sa Pag-asa Island, di ba? Naku, sasalubungin siya ng matinding mahigpit na yakap sa leeg ng mga taga Pag-asa Island. No, joke lang po 'yan ha, pero 'di ba? Alam niyo na po, i-welcome siya ng doon ng mga taga Pag-asa Island. Pero ewan natin kung gagawin niya ni Senator Marcoleta yung paanyaya na 'yan ni Commodore J. Tariela. Kasi po talaga nasaktan po ang mga taga Pag-asa Island dahil po sa sinabi ni Senator Marcoleta. Kaya karangalan daw na i-arrange ang pagsama ng senador sa awareness flight. Makikitaan niya dito ang sitwasyon doon, kabilang ang Pag-asa Island kung saan nakatira ang maraming Pilipino. Nakita niyo, no? Ang daming tao po dyan. Tapos sasabihin mo na i-give up na lang ang KIG, na ganun-ganun lang, no? Parang wala ka man lang o hindi man lang pumasok sa isip mo na may pamayanan dyan, na may mga Pilipino dyan na katulad mo, na maaaring bumoto rin sa'yo. 'Di ba?
ganun-ganun lang na sabihin mo na i-give up natin ang KIG. Di ba? Ganun lang kadali sa kanya, no? Kaya kahit ano pong sabihin talaga ni Senator Marcoleta, wala na po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? The damage has been done. Kahit ano pong gawin niya rito, yan na po ang pasya ng mga taong bayan galit na galit sa kanya dahil sa sinabi niya na yan. Wala pang sagot si Marcoleta sa hamon ni Tariela. Mhm. Hindi ito ang unang iringan ni na Tariela at Marcoleta. Well, speaking of dyan po sa pag-iimbita po ni Commodore J. Tariela, no? Inimbitahan din po ni Commodore J. Tariela ang anak po, no? Ang anak si Representative Paolo Marcoleta. Inimbitan niya rin po yan sa sa KIG o sa Pag-asa Island dahil ito po ang pahayag ni Representative Paolo Marcoleta. Ito po, basahin po natin, ha. Kung sakaling giyerahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan ang spokesperson ng Coast Guard at iyong mayayabang na senador. Nako, grabe ito, ha. Tapang. Sila ang unang lumusob o kaya ibalan nyo sa kanyon. Tingnan natin ang tapang nila. Diba? Anak po yan ni Senator Rodante Marcoleta na si Representative Paolo Marcoleta. Ito po ang sagot ni Commodore J. Tariela. Before I address your fear-mongering statement, ibig sabihin po ng fear-mongering yung parang pananakot mong statement o nakakatakot mong statement, no? One that unfortunately echoes the narrative pushed by pro-China trolls. Let me be clear. I will stand firm and fulfill my selfless patriotic duty to defend our country and our people anywhere, anytime. Diba? Yun po ang talagang mandato kasi ni Commodore J. Tariela, no? Without mentioning your disrespectful and uncourteous remark to the senators, diba? Kasi ang dami pang dinamay, diba? Sinabi pa doon sa mayayabang na mga senador na bala nga rin daw sila sa kanyon, no? Sabi nito ni Paulo. That a member of the House of Representatives would express themselves in a manner that appears to wish harm and demise upon our country. O nga naman, why threaten our own people that could undermine our determination to uphold our sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction in the West Philippine Sea? Diba nakikita nyo kasi yung narratibo, syempre kakampito sa tatay niya. Ito si Paulo. Diba? Pero mali po yung sinasabi niya na yun. At ang dami niya rin dinamay dito, no? Yung mga mayayabang na senador, sabi. Ito pong si Commodore Tariela, ay ginagawa lang po niya ang kanyang mandato bilang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Pero po kasi siyang inassign sa kanya na trabaho niya, eh. Ginagawa niya lang po yan para rin po malaman po ng mamamayang Pilipino ang totoong nangyayari, no? Diyan sa West Philippine Sea, sa totoong ginagawa sa atin ng China. Transparency ang ginagawa ni Commodore Tariela. Tapos ganito po yung sasabihin nito ni Representative Paolo Marcoleta, di ba? Kung sakaling girahin tayo ng China, ihileran nyo sa harap ng bakbakan ng Spokes Coast Guard at ang iyong mayayabang ng mga senador. Di ba? Kumbaga, ad hominem, no? Ang kanyang banat, no? Dahil po, alam niyo na, nagkakainitan po kasi ngayon si Senator Marcoleta at itong si Commodore J. Tariela. Siyempre, tatay niya yun, ganito po yung kanyang sinasabi ngayon. Siyempre, sabi nga nila, marami pong nagsasabi, no? Ang puno, yun din ang bunga. Parang ganon, no? Finally, sabi ni Commodore J. Tariela, I extend to you the same invitation I am offering to your father. Join us on one day in MDA flight and stroll along the coastline of Pag-asa Island. It will be an honor to bond with the Marcoleta father and son duo in KIG. Yan po. Di ba? Sana po sumama rin po itong si Representative Paolo Marcoleta. No? Diyan po sa imbitasyon ni Commodore J. Tariela. Diyan po sa pag-ikot, no? Diyan po sa KIG. No, tatanggapin po sila ng napakaluwag, no, ng warm embrace. Warm, very tight embrace ng mga taga Pag-asa Island, no? Yun po, talaga pong talagang nagkakainitan po talaga ngayon. Napakatindi po. At ngayon po, balik na po tayo dito sa ating ginagawa ng reaction video. Kung saan nakatira ang maraming Pilipino. Wala pang sagot si Marcoleta sa hamon ni Tariela. Hindi ito ang unang iringan ni na Tariela at Marcoleta.
Rewinding to February 18, 2025, naging mainit ang palitan ng salita ng nooy Sagip Party List representative na si Marcoleta at si Commodore Tariela matapos sabihin ng mambabatas na there is no such thing as the West Philippine Sea. Di ba? Napakalinaw po. Oh, siya po talaga pinagmulan niyan, mulat sa pool. Di ba siya po nagsabi, di ba? Congressman pa lang po siya niyan na sinasabi niya, there is no such thing as West Philippine Sea. Di ba? Siyempre talagang kahit sa ating mga normal na Pilipino, di ba? Mga ordinaryong Pinoy. Ha? Bakit mo sinasabi yan? Atin yan, soberanya natin yan, iisi natin yan, sabi mo wala. Tapos magulat-gulat siya bilang nag-post itong Google na merong West Philippine Sea na. Di ba? Yun po yun, may West Philippine Sea. Di ba? Ganun po yun. Atin po yan. Ang West Philippine Sea ay isang bahagi lang po yan ng ating teritoryo sa buong EEZ po natin sa Pilipinas. Diyan po sa Pilipinas. Tandaan nyo yan ha, hindi po West Philippine Sea ang tawag sa buong EEZ po natin. Para malinaw po sa inyo, ang West Philippine Sea ay isa lang pong bahagi ng ating teritoryo. Yan po kasi yung sikat na bahagi ng ating teritoryo. Dahil dyan po tayo binubuli ng China. Nandyan po sila lagi sa West Philippine Sea. Diba po? Kaya po sikat po ang West Philippine Sea. Pero ang buong EEZ po natin, hindi po tawag dyan ay West Philippine Sea. Bahagi lang po yun ng ating EEZ. Para malinaw po yan. So ito pong si Senator Marcoleta na po ngayon, no? Senator na siya, no? Siya po talaga ang pinagmulan yan. Sinabi niyang walang West Philippine Sea. Nagalit din po ang mga sambayan ng Pilipino niyan, di ba? Pero mas matindi po yung ngayon kasi nga pati po yung Pag-asa Island, pinag-initan niya na i-give up. Di ba grabe po yun? Isipin nyo, no? Meron po tayo mga kababayan doon na ilang dekada na po na nakatira doon. Tapos sasabihin niya, i-give up na natin ng KIG. Di ba? Kahit sino po sasamahan loob. Kinumpronta ni Marcoleta si Tariela sa House Tri-Committee Inquiry sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Partikular nang mabansagan si Marcoleta ng mga blogger bilang pro-China at traitor. Well, kasalanan niya yun. Kasi siya nagbibitaw siya ng mga ganong salita eh. Diba? Kaya nangamba rin siya kasi diba tumatakbo siyang senador noon. Kaya talagang ang ginisa talaga niya rito si Commodore Tariela. Di po kasalanan ni Commodore Tariela yun. Siya po ang may kasalanan sa sarili niya. Yan sinabi niyang walang West Philippine Sea. Tapos syempre marami pong mga vlogger o kung sino man na talaga pong patriotic sa Pilipinas, diba? Maka-Pilipinas na talaga pong mambabasya kanya. Diba kahit po tayo sumama ang loob natin noon eh. Lalo po ngayon, sumama talaga loob natin bilang Pilipino. Diba? Dahil ganun po yung sinasabi ng ating sitting senator na nanumpa na ang pagtatanggol niya ay ang bansang Pilipinas, wala nang iba. Dahil senator po siya sa bansang Pilipinas. Di ba po? Kaya ngayon po, yung nangyayari po sa kanya na to, sa sariling kasalanan niya rin po yan. Siya rin ang may kasalanan niyan. Siya po, nanggagaling po sa kanyang bibig, namumutawi sa kanyang mga bibig, lahat po ng mga nangyayari po sa kanya ngayon, sa bibig niya po galing. Diba? Wala pong ibang pinanggalingan kundi sa sarili niyang salita. Ngayon, galit ang taong bayan, wala na siyang magawa, kundi ang mag-retract ng kanyang statement. Sinabi niya na hindi niya raw gustong ipamigay ang KIG o ang Pag-asa Island. Pero yun naman po talaga ang sinabi niya, i-give up ang KIG. Diba? Kahit ano pong balik pa rin pa niya yung meaning nun, i-give up, ibig sabihin po nun, ipamigay. Diba? Ipamigay, i-give up, isuko. Diba? Sa mga isusuko, syempre doon sa China. Dahil China po yung maigting ang pagkuha ng ating teritoryo. Kasalanan niya po lahat yan. Nang mabansagan si Marcoleta ng mga blogger bilang pro-China at traitor na ayon kay Marcoleta ay attributed kay Tariela. Pinabulaanan naman ito ng opisyal ng Coast Guard na tinawag umanong mangmang. Isipin mo, no? Pagbintangan ka na attributed daw yun kay Commodore Tariela. May mga sariling utak po yung mga vlogger. May mga sariling utak po yung mga tao. Hindi po kayang pigilan yan o pagsabihan lahat ni Commodore J. Tariela. Hindi po ganun. Wala pong ganun. May mga sariling utak po lahat po ng tao. No, bakit isinisisi niya kay Commodore Tariela? Yun po yung yun po talaga yung pinakamatindi. No, kumbaga isinisisi niya sa isang tao yung kagagawan rin naman niya. Kasi nanggaling sa kanya yun eh. Diba? Walang West Philippine Sea. Diba? Talagang dinikdik niya nun na walang West Philippine Sea. Diba? Hindi magsisimula yung ganyan kung di niya sinabi yun. Bilang pro-China at traitor na ayon kay Marcoleta ay attributed kay Tariela. Pinabulaanan naman ito ng opisyal ng Coast Guard na tinawag umanong mangmang. Sa huli, diba? Ito
medyo nag-sugarcoat po dito yung ano no, tong Billionaire News Channel. Tinawag pong mangmang daw itong si Commodore J. Tariela ni Senator Marcoleta. Hindi po mangmang yun, gago, no? Sabi nga po ni Commodore J. Tariela, ba't ko siya irerespeto o tinatawag niya akong gago? Di ba po? Yun po ang sinabi talaga ni Senator Marcoleta kay Commodore Tariela. Di ba? Sabi kang gago tapos manghihingi ka ng respect. Di ba? Kahit sino po pagsalitaan ng gano'n tapos ibintang sa kanya lahat. Sinabi na siya daw yung attribute, no? Siya, kumbaga, parang sa kanya nanggaling. May mga sarili pong utak yung mga vloggers o yung mga tao na nagko-komento sa kanya. Malaya po tayo, may demokrasya tayo dyan sa Pilipinas, di ba? Malaya na makapaghayag ng saloobin. Hindi po hawak ni Commodore Tariela mga utak ng mga tao na nagko-komento ng gano'n kay Senator Marcoleta. Di ba? Tapos hanggang ngayon, kaya sobrang init talaga ngayon, yan na naman. Di ba? Kaya nagkakainitan sila. Kumbaga, para sa akin, itong si Commodore Tariela, ginagawa niya lang po ang mandato niya. Yan sa Philippine Coast Guard. Di ba? Transparency para po sa ating lahat ng mga mamamayang Pilipino para malaman natin ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Wala pong masama doon. Pinabulaanan naman ito ng opisyal ng Coast Guard na tinawag umanong mangmang. Sa huli, nagkamayan at nagkaayos naman ang dalawa. Sa gitna ng mainit na panibagong palitan ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Major General Mike Lohico, gumagana raw ang propaganda ng China kapag nag-aaway ang mga Pilipino mismo tungkol sa Filipino interests. Anya, hindi war machines, kundi naratibo ang panlaban ng China sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko nga sa isang reaction video ko, no, bago tong reaction natin na to, tuwan-tuwa po yung China talaga, lalo po sa mga DDS. Kasi po ganyan di ba? Parang nagugulo ng mga DDS ang sistema ng ating gobyerno lalo na. 'Di ba? Kasi po yan si si Senator Marcoleta, DDS siya. Legit po, 'di ba? Doon po siya sa panig po ni President Duterte. 'Di ba? Ganyan po yung nagiging naratibo. Nakita niyo po ba yung nakaraang reaction video ko, 'di ba? Kinumpara ko yung kay President Duterte saka si Marcoleta. Same na same po yung kanilang naratibo. Kung paano yung takbo nila. Kailangan po nilang sumangguni pa o mas kumiling pa doon sa China bago sila mag-decide para sa ating bayan. 'Di ba? Totoo po kasi 'yun Kaya po yung taong bayan ngayon matatalino na. Alam niyo na po 'yan. 'Di ba? Hindi na pwedeng diktahan ng mga Pilipino ngayon lalo't may social media na, may internet na, digital era na po tayo ngayon. 'Di ba? Yun po talaga kaya tuwang-tuwa ang China dahil po nagugulo po ang ating bansang Pilipinas at lalo na po ang ating gobyerno nang dahil sa mga gantong mga pro-China na nakaupo sa atin sa gobyerno. Real talk po 'yan. Dagdag pa ng general, magtatagumpay anya ang propaganda war ng China. Oras na magkaroon ng pagdududa ang mga Pilipino sa kanilang sariling mga karapatan at sa international law. Buti na lang talaga, di ba? Sinasabi, magiging ganyan po ang Pilipinas. Magkakagulo talaga dahil, siyempre, confusion yan Pero po, buti na lang talaga, yung mga matatalino na po tao ngayon, di ba? Matatalino talaga. Di ba, majority talaga, galit po talaga sa sinabi ni Senator Marcoleta. Totoo po yun. Hindi na po mabubulag basa-basa ang tao ngayon. Matatalino na ang tao. Alam na po nila ang tama at mali. Lalo't isang search mo lang ngayon, isang research mo lang sa internet, malalaman mo na ang katotohanan. Hindi ka na pwedeng madadala sa basta bulaklak landila ng kung sino man dyan na talaga pong wala kang iba mapagkukuhanan ng source. Ayun na lang paniniwalaan mo. Hindi na po ganun ngayon. Lahat po tayo ay may cellphone na. Lahat tayo may cellphone na. Isang search lang natin, alam na natin yung katotohanan. At ipahiya ang mga nagsasalita laban sa pang-aabuso. Kamakailan lang, naging mainit ang palitan ng ilang mga senador kaugnay ng girian ni Tariela at ng ilang personalidad mula sa Chinese Embassy. Para naman sa maritime expert na si Professor at Attorney J. Batumbakal, certainly it's unacceptable. Ang sa akin ito yung sa akin sa mga nagtatanggol po sa ating bayan sa tumutulig sa po doon po sa mga kumikiling po sa side ng mapanakop na China na kalaban natin na talagang wala pong ibang ginawa kundi tayo ay bulihin. Saludo po ako sa inyo. Saludo sa nagtatanggol sa ating inang bayan. Sa karapatan po natin sa ating iisi.
Kahit ano pa bang kulay nila, kahit pa DDS pa sila o kung anong pink, 'di ba? Loyalista sila. Basta sila ay nagtatanggol sa ating bayan, bilang Pilipino, saludo ako sa inyo. 'Di ba? Lalo po doon sa mga pumirma. Alam niyo na po 'yan, yung mga pumirma, saludo po ako sa inyo. Kahit ano pa pong issue nyo diyan sa gobyerno, saludo ako sa inyo kasi Pilipino kayo. Pinangatawanan nyo na Pilipino kayo. Yun po yun. Kung ano mang agenda nila, siyempre yung iba dyan sabihin, yung iba pumirma lang dyan para bumango yung pangalan kasi may mga sariling interest yan eh. Wala na tayong paki doon. Ang sa akin, basta ipinaglaban mo ang ating bansa, di ba? Pinaglaban mo ang ating bansa, pumirma ka, tinuligsa mo yung mali bilang Pilipino ka, saludo ako sa iyo sa part na yan. No? Saludo ako sa iyo sa part na yan. Sa mga issue mo, saka natin pagtuunan ng pansin yan. Pero dito po sa topic na to, sa mga tumutulig sa mga pro-China, saludo ako sa iyo. Kahit ikaw ordinaryong tao ka, basta ayaw mo nang ginagawa sa atin ng mga pro-China at lalo na po ng China o ng Chinese government, saludo ako sa iyo. Kasi Pilipino ka talaga. 'Di ba? Hindi mo hinahayaan na yurakan ng mga pro-China at China ang ating bansa. Lalo na ang dignidad natin bilang Pilipino. Kaya no to pro-China tayo at no sa Chinese government na nangaharas sa atin dyan sa ating EEC, lalo na po dyan sa West Philippine Sea. Expert na si Professor at Attorney Jay Batumbakal. Certainly, it's unacceptable for a senator of the Republic, no less, to suggest even that we simply give up any portion of the national territory. Tama, di ba? Unacceptable talaga yon, di ba? Senador siya. Senador ka ng Republic of the Philippines. Hindi ka senador ng Republic of China. Di ba? Pilipinas ang iyong pinaglilingkuran. Pilipinas ang iyong pinagsumpaan. Di ba? Kaya unacceptable daw for a senator, di ba? Na even mag-suggest ka lang na i-give up ang portion ng ating national territory. Talaga pong nakakasuka po yun. So ako po, sukang-suka po ako sa ganyang Pilipino. Di ba po? Kasi po talaga pong ano yan eh, para sa akin treason po yan. Pagtataksil na po talaga yan sa inang bayan. Di ba sabi ko nga eh, kung buhay lang si General Luna, ako namura na ng matindi, pinaliguan na ng mura ng matindi itong mga pro-China na to. Di ba alam niyo naman po kung gaano ka-patriotic si General Luna, di ba? Isa din po yun sa mga talaga pong halos magbuwis ng buhay para ilaban lang ang ating inang bayan, di ba? Kumbaga hindi sila nahihiya doon sa ating mga bayani na talagang nagbuwis ng buhay para ilaban ng ating inang bayan. Tapos ganito ngayon, meron po tayong mga modern makapili. Kahit itanggi po nila na pro-China sila, nakikita po natin din naman tayo engot eh. Pro-China talaga sila. Unang-una, walang debate na mangyayari dyan sa Senado. 'Di ba? Kung hindi sila pro-China, dapat agree ka na lang Pilipino ka eh. Agree ka na lang doon sa gusto ng Pilipinas. 'Di ba? Sa mandato ng Pilipinas na ang Pilipinas ang makikinabang. Hindi yung tutuligsain mo pa. Yung kapwa mo na si Commodore Tariela, 'di ba? Na ginagawa lang naman ng kanyang trabaho, siya pa yung gigisahin mo. Ang dapat gisahin mo yung China na araw-araw nagpapahirap sa atin diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Ang dami nang nangyari. Paulit-ulit na tayo, may naputulan daliri. Winatrikanon yung mga mangingisda natin, nasaktan din sila. 'Di ba? Binutas yung mga rubber boat natin. Ang dami pong ginagawang kabalbalan sa atin ng China. Pagpasa hanggang ngayon. 'Di ba? Kahit po sa airspace pinapalayas po tayo, 'di ba? Nagre-radio challenge sila ilang beses. Sa teritoryo natin, isipin niyo 'yon. 'Di ba? Tapos ang sisitahin niyo yung mga pro-China diyan sa ating gobyerno, yung taong gumagawa lang ng mandato sa kanya na maghayag ng transparency sa ating mga mamamayan kung anong tunay na nangyayari sa West Philippine Sea sa ginagawa sa atin ng China. Nasaan yung patriotism doon? 'Di ba? Talagang pro-China silang lahat. Just on his say-so. For a senator to suggest that as if he is just trading bananas in the Tama. market, no? That Parang wala lang eh, no? Totoo yun, parang wala lang. Kaya nga, yung sample ni Attorney J, di ba? Para ka lang nag-trade ng saging sa palengke. Di ba, may mga tao doon sa Pag-asa Island. Di ba, yung noon ko pa siya sample sa inyo, di ba? Baka malay mo, maraming bumoto sa kanya ng taga Pag-asa Island. Di
'Di ba, kay Marcoleta, sasama talaga loob. 'Di ba? Kasi may tao doon, kapwa mo Pilipino, tapos ganun yung suggestion mo. Is not just acceptable, it is inconceivable, Mhm. really. And I would say it's a very serious blot or taint on Tama. the reputation of the Senate, the legislative branch, and the entire Philippine government. Mhm. Para sa abogado na si Attorney Wilfredo Garrido, imbes na isuko ang KIG, si Marcoleta na lang daw ang isuko sa People's Republic of China. Hindi naman sang-ayon ng kapwa senador. Grabe, no, tayong syempre, kumbaga parang, parang treason na kasi yun. Unang-una, hindi ka ordinaryong Pilipino. Di ba? Yung iba nga, medyo tanggap pa kung ordinaryong Pilipino. So senador ka ng Pilipinas, tapos mamumutawi sa labi mo yung ganong mga suggestion na i-give up na natin yung KIG, hindi naman sakop ng EEC natin yan eh. Di ba? Parang wala lang sa'yo. Parang wala lang din pala sa'yo yung mga taong nakatira doon sa Pag-asa Island. Ganun ba yun? Senator Marcoleta? Di ba? Tapos i-deny mong pro-China ka? At unang-una yung sinabi ko sa nakarang reaction video ko, bakit si Senator Marcoleta nakikipag-usap sa China? Meron po tayong DFA. Di ba? Hindi siya dapat ang nakikipag-usap sa China. Meron tayong sangay ng gobyerno natin na dapat nakikipag-usap. Di ba? Sa ambassador ng Chinese Embassy. Bakit siya ang nakikipag-usap? 'Di ba? Kaya yung may ilan din tayong senador na nagsabi na pwedeng nagbibigay din sila ng impormasyon sa China, ng maselang impormasyon. Napakadelikado po nun, no? Ang dami po talagang butas dito ni Senator Marcoleta. Yun po yung naisip ko lang din eh. Bakit siya yung nakikipag-usap doon sa ambassador ng China? Tapos parang closed door pa yun, silang dalawa lang talaga, ganun, 'di ba? Na hindi televised, 'di ba? Hindi nasabi sa sa television, kundi niya sinabi na nakipag-usap siya, hindi malalaman ng tao, di ba? Delikado po yun. Hindi po natin alam, no? Kumbaga, sample lang po to. Hindi po natin alam, baka mamaya may nalilik ng impormasyon ang Pilipinas sa ganyang mga senaryo, di ba? What if lang naman po yun? Kasi po talagang hindi po dapat yun eh. Hindi po dapat ang sitting senator natin nakikipag one-on-one na nakikipag-usap dyan po sa Chinese Embassy. Meron po tayong mga sangay ng gobyerno, yung DFA at marami pa pong iba, correct me if I'm wrong, kung ano pa pong mga ahensya ng gobyerno natin na dapat nakikipag-usap talaga sa Chinese Embassy at hindi po itong si Senator Marcoleta. Pag-isipan nyo pong mabuting sinasabi ko. Ang isuko sa People's Republic of China. Hindi naman sang-ayon ng kapwa senador na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa sinabi ni Marcoleta na pagsuko sa KIG. Banta raw sa national security ang mga Pilipinong ibinebenta umano ang bansa para sa pansariling interes. Anya, homegrown traitors ang mga ito at karaniwang source ng intelligence information. Ayun yung sinasabi ko, di ba? Homegrown traitors, tapos maaring maging source ng ikababagsak ng Pilipinas. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, kasasabi ko lang, di ba? Hindi dapat si Senator Marcoleta ang nakikipag-usap sa Chinese Embassy. Nang one-on-one nga daw, inimbitahan daw siya doon o whatever. Hindi ko lang ganong naintindihan inintindi yung niya yung pagpapaliwanag niya ron sa sa isang istasyon nila 'di ba? Na ganun daw yung napag-usapan, ganito ganyan, dapat daw pag-usap ng maayos, ganyan. Eh syempre, istorya niya yun 'di ba? Ganun yun eh. Hindi naman talaga natin yung totoong hindi naman natin totoong alam yung totoong pinag-uusapan nila. 'Di ba? Kaya kasasabi lang dito ni Senator Lacson, 'di ba? Homegrown traitors at pwedeng pagmulan niya ng pag-leak ng mga impormasyon sa Pilipinas na pwedeng masabi dun sa kalabang bansa natin. Maling-mali po talaga na siya ang nakipag-usap sa embassy ng China. Pilipinong ibinebenta umano ang bansa para sa pansariling interes. Anya, homegrown traitors ang mga ito at karaniwang source ng intelligence information. Giit ng senador, dapat lang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa Tama. West Philippine Sea, lalo na sa panggigipit ng mga dayuhan. Di ba nakita niyo basta naintindihan niyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Sobrang selan po ng sitwasyon na to. Dapat po nating seryosohin to. Kasi po sitting senator po natin yan. Di ba? Tapos siya yung nakikipag-usap dun sa China o sa Chinese Embassy. Closed door, parang closed door meeting, hindi man lang na-announce, 'di ba? Sa media o sa social media o kung saan man. Kundi niya nga po sinabi, 'di ba? At kung hindi niya pinakita, 'di ba, na talaga nag-usap sila nung
ambassador ng Chinese Embassy, hindi natin malalaman. 'Di ba? Sobrang selan po nun. Tapos ganito yung naratibo niya na ibigay o isuko ang KIG o ang Pag-asa Island. Hindi man lang siya nagdalawang isip na sabihin yun. 'Di ba? Yung walang West Philippine Sea, medyo pinalampas pa natin yan eh. Medyo hindi ganun katindi yung impact eh. Pero ito po, yung meron kang ipamimigay na ating teritoryo. Sabihin mo na ipamigay ang KIG o Pag-asa Island na hindi mo ba naisip na maraming tao doon na Pilipino? Tapos sasabihin mo yun? 'Di ba? Sitting senator ka, talagang wala na po, talagang matindi na po ang backlash. Kaya kayo po mga kababayan ko, no, nandiyan dyan sa Pilipinas, no? Kayong mga nandiyan dyan sa Pilipinas, talinuhan nyo na po sa 2028. Dapat po, alam nyo na yung dapat gawin. Hindi ko na kayo kailangan pang sabihan pa. Alam nyo na, no? Alam nyo na. Talinuhan nyo na sa 2028. Ikinalungkot din ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi niyang opinyon ni Marcoleta sa pag-surrender sa KIG. Giit ni Tulfo, maraming nagbuwis ng buhay para sa kalayaan natin, kaya nakakahiya para sa sakripisyo nila na sa henerasyong ito ay ganun lang kadaling isusuko na ang Kasasabi ko lang, di ba? Ayun, hindi sila nahiya sa mga bayani natin. Sabi ko nga, di ba kanina, kung nabubuhay lang si General Luna, katakot-takot ang sandamakbak na murang inabot nyo ron. Di ba? Kasi wala nang patriotism eh. 'Di ba? Ipinamimigay na po ang ating teritoryo. 'Di ba? Kaya po ang purpose po ng channel natin na 'to, no. Bukod sa ganito, nagre-react tayo para ma-aware po kayo sa totoong nangyayari sa atin. Nagbibigay lang din po ako ng opinion ko para medyo mamulat din po kayo. Na wag na po tayong tatanga-tanga sa 2028, 'di ba? Kasi po tayo rin yung sisisihin natin sarili natin eh. 'Di ba? Pag ganito yung nangyari na naman sa gobyerno natin, ganito ganyan. Kasi kasalanan mo rin yan, ikaw bumoto doon eh. Binoto mo rin yung pro-China na yan. Ayan nga, binibigay na nga, pinamimigay na ang ating teritoryo. Tapos sa 2028, malalaman-laman mo, iboboto mo pa rin yan. Tapos nabigyan ka lang ng 500, binoto mo pa rin. 'Di ba? 500 lang yung dangal mo eh. Ikaw nanonood ngayon, tapos pro-China ka. O, 500 lang yung dangal mo. O, talinuhan mo pa. O, tangahan mo pa pala. O, tangahan mo pa. Oh, tangahan mo sa 2028, ikaw rin magsasuffer sa dulo. 'Di ba? Ito po ang purpose ng ating reaction video. 'Di ba? Kasi walang ibang magdudusa kundi ang sambayan ng Pilipino kapag meron tayong mga gantong hinahalal natin. 'Di ba? Kaya paulit-ulit yung sasabihin sa inyo, mag-analyze kayo, mag-research kayo, at talinuhan nyo na sa next election. Yun lang. sa sakripisyo nila na sa henerasyong ito ay ganun lang kadaling isusuko na ang teritoryo ng bansa. Maling mindset din daw na isiping maliit lang tayo at kaya tayong durugin ng ibang bansa. Ayun nga yung takot sila eh, di ba? Yung ito bago tong reaction natin na to, yung si Duterte sa si Marcoleta. Yung panoorin niyo yun. Di ba? Takot na takot sila sa China. Bakit? Dahil may utang na loob daw tayo, sabi ni Duterte, di ba? Di ba? Hindi naman tayo yung may utang na loob eh. Yung Duterte lang o yung DDS lang may utang na loob siguro dyan sa China. At unang-una, kung yung sinasabi ni ex-President Duterte na may utang na loob tayo sa China dahil doon sa vaccine nung COVID, ay dapat lang naman silang mag-donate ng vaccine dahil sa kanilang galing yung COVID. Di ba po? Anong mindset yun? Tapos, magdidrill ka sa magdidrill ka dapat ng langis mo sa iyong EEC, magpapaalam ka pa sa China. Tapos yung hindi pumayag yung China, hindi mo na tinuloy. Dahil inisip mo, gagirahin ka ng China. 'Di ba? Sinabi pa niya, ko yung mga military ko diyan, mamamatay sila diyan. Hindi natin kaya yung China. Isang pindot nga lang daw, 3 minutes lang yung missile daw ng China nasa atin na. 'Di ba ganun yung sinasabi ng ating leader noon? Si ex-President Digong, takot na takot sa China. Bakit naman ngayon, di ba? Tayo dyan, may bago tayong tuklas na natural gas sa Malampaya East 1. Dinigma ba tayo ng China? Di ba? Hindi. Bakit nagawa yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Ibig sabihin lang po nun, paninindigan lang ang dapat nating gawin. Kahit inaharas tayo, hindi tumitigil ang China, gawin pa rin natin yung dapat nating gawin dyan sa ating EEC. Di ba? Hindi yung hahalik tayo sa bayag ng lecheng Xi Jinping na yan. Di ba? May sarili tayong batas, may sarili tayong bansa. Di ba? Palinuhan nyo na please lang sa 2028.
Kaya naman may panukala si Tulfo na isama sa kurikulum ng edukasyon ang pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng antas. Sa kabila Well, naman, dapat lang po yun. Maganda po yung suggestion na yun ni Senator Erwin Tulfo na para mapag-aralan din ng mga estudyante yung kahalagahan po ng buong EEC po natin, hindi lang po West Philippine Sea, sa buong EEC natin. Na atin po yan para po malinang na agad ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante, na atin po yung EEC po natin at yung West Philippine Sea. pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng antas. Sa kabila naman ng mga ingay sa politika, tuloy ang bilateral at multilateral cooperation activities sa pagitan ng tropang Kano at Pinoy sa bahagi ng West Philippine Sea. O ito tignan nyo, may ganyang mga issue, pero ito patuloy pa rin ang Amerika na sumusuporta sa akin. Marami nang sasabi, bakit ba kayo mahilig kayong umano dyan, pumanig dyan sa Amerika? Alam niyo na, yung mga pro-China, no? Pakating kayo ng panig sa Amerika, ganun, ganyan. Ano bang nakukuha nyo dyan? Ano nga ba nakukuha natin sa Amerika? O, ito yung ano natin, yung argumento natin dyan. Mulat sa pulang Amerika ang nakakatulong sa Pilipinas. Hanggang ngayon, tumutulong sila sa atin, sumusuporta sila. 'Di ba? Kung hindi nga lang napatalsik yung mga base militar ng Amerika, baka first world country na tayo ngayon, napakalakas na sana ng Pilipinas. Yun po yung pinakamaling desisyon noon na tinanggal ng mga senador natin at nabakapan na nga rin ng presidente natin noon na alisin ang mga ng Amerika sa atin, 'di ba? Yung mga militar nila sa atin dyan sa Pilipinas, di ba? Isipin nyo, yung Amerika ang mulat sa pool ang tumutulong sa atin at sumusuporta. Yung China ba, ano bang ginawa ng China sa atin? Wala silang magandang ginawa. Kung may ginawa man silang maganda, nanunumbat pa. Di ba sinusumbatan na nga tayo ng pagtulong nila sa atin nung COVID? Pati yung mga infrastruktura daw na tinayo daw sa Pilipinas, isinusumbat na rin po nila. Di ba po? Samantalang itong Amerika, ilang taon noong araw pa tumutulong sa Pilipinas, 'di ba? Pero hanggang ngayon, sumusuporta pa rin sila sa atin, pinapalakas pa ang ating sandatahang lakas. 'Di ba? Saan ka papanig? Doon sa nananakit sa'yo o doon sa tumutulong sa'yo? Mag-isip kang mabuti, lalo ikaw pro-China kung nanonood ngayon. Kung may pro-China dito, pag-isipan mo mabuti. No, kung dapat ba na manatili ka dyan sa pagsuporta sa China. Nitong February 6, nagsagawa ng bilateral bomber air patrol ang Philippine Air Force at US Air Assets sa bahagi ng WPS. Continue to face the challenges that we have at the Indo-Pacific region, but it's more on the continued cooperation that we have with the United States, and we will continue to make it even stronger as we have. I think we've shown that in the past number of years. Buuan na rin ang schedule ng mga pagsasanay ng militar kung saan bahagi ng area of exercise ay ang West Philippine Sea. Nakita nyo yung ginagawa ng Amerika? Kumbaga ang ating mga militar o ang ating sandatahang lakas, nalilinang ang kanilang kaalaman. Di ba? Dagdag training sa kanila yan. Kumbaga hindi sila kakalawangin kasi may panibago silang training, no? Na ginagawa sa tulong ng Amerika. Di ba? Yung China ba, anong ginagawa sa atin? Binubutas ang ating mga barko, binabangga-bangga. Distraction ang ginagawa nila. Yung progreso ng Pilipinas, naaantala dahil sa pangaharas nila sa atin sa West Philippine Sea. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung wala ang China diyan sa West Philippine Sea at diyan sa buong EEC natin, mabilis ang progreso ng Pilipinas. Di ba? Yung progress natin naaantala ng dahil sa China. Kung wala sila diyan, baka nahuhukay na natin, na-drill na natin lahat diyan. Sa ating EEC yung mga natural gas sa langis at deuterium natin dyan. Magkakaroon tayo ng mabilis na progreso. Diba? Nang dahil sa China, naaantala lang lahat ng yun. Sila ang nagpapahirap sa Pilipinas at sa Pilipino. Lalo't kanyang pinapasok na po nila pati ang gobyerno natin. Diba? Minamanduhan na rin na pati ang ating gobyerno. Isipin nyo yun, diba? Kung magsalita sila sa Pilipinas, kala nila, hawak nila tayo sa leeg. Pero meron tayong sariling gobyerno. May sarili tayong batas, hindi nila pwedeng gawin yun. 'Di ba? Lumalabag sila sa mga batas na hindi naman nila saklaw ang Pilipinas. 'Di ba? Ganun yun eh. Kaya wag nyo pong hayaan na mapid sa mga utak nyo na ang China ang mas magandang kaalyado natin dahil mulat sa pulpo, wala pong naitulong na maganda sa atin ang China. Ang Amerika, real talk, ang Amerika hanggang ngayon po tumutulong sa Pilipinas.
at ang karagatan o himpapawid na sakop ng ating exclusive economic zone. Para sa Agenda Weekend, Ayun lang po, no? Sana naintindihan nyo ang ating reaction at commentary video ngayong araw na to. Gumising ka kung pro-China ka, nanonood ka dito o naligaw ka dito sa channel ko. Please lang gumising ka. Huwag kang close-minded. Kung nakikinabang ka man ngayon dyan sa mga pro-China na, alam mo na, no? Sa mga China, ano mo na yan. Nako, barang araw pagsisisihan mo yan. Kasi Pilipino ka eh. Dahil kung sinasabi sa inyo, mag-isip kayong mabuti, painuhan nyo sa 2028. At mag-research kayo, yun lang, lahat tayo may cellphone. Isang research lang malalaman yung katotohanan. Huwag kayong padadala sa mga 500 lang na yan. Lalong-lalo na sa election. Dahil kapag ginawa mo pa rin yan, magsisisi ka sa bandang huli. Ayun lang, no? Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.